Noong July 2015, naguluntang ang mundo nang angkinin ng German police ang isang kakaibang koleksyon ng mga wartime relics sa isang basement ng isang bahay sa Eichendorff malapit sa Kiel sa Baltic Coast. Mayroon ditong isang 88mm flak gun, isang torpedo, at isang malaking koleksyon ng mga sandata. At marahil ang pinakakakaiba sa lahat ay ang isang tangke na kilala sa tawag na Panther na nasa isang mahusay na kondisyon. Ang isang 20-person unit mula sa Bundeswehr ang gumamit ng dalawang Bergen Panzer tank recovery upang makuha ang trackless Panther mula sa pugad nito sa ilalim ng bilya. At kung paano nangyari ang kwento na ito ay talagang kakaiba. At hindi ito nagsisimula sa isang tangke lamang. Subalit mayroong itong sining ng particular na Nazi art. Si Joseph Torak ay isang Austrian sculptor na mas pinaboran ng mga Nazi. Nang makumpleto ni Albert Speer ang kanyang magarang na bagong Reich para kay Hitler noong 1939. Isang pares ng malalaking equestrian bronzer ang ginawa ng Torak. At sila ay kitang-kitang nakatayo sa labas ng gusali sa labas ng hardin. Sa German newsreel clip na ito, si Hitler ay namamahagi ng mga medalya sa mga Berlin Defenders noong March 1945. Sila ay nakapila sa kahabaan ng terrace na may mga Torak equine bronzer sa itaas ng mga ito. Ang mga bronze na tulad ng gusali sa kanilang mga harapan ay napinsala ng mga bala at inagaw bilang loot ang matagumpay na Red Army. Ang mga horses na ito ay napunta sa isang Soviet barrack sa Eberswalder sa Germany. At pagkatapos ito sila ay nawala bago ang pagbagsak ng pader ng Berlin noong 1989. Nagsimula ang investigation ng German police at sinusubukan nilang hanapin kung ano ang mahalagang pag-aari ng estado. At makalipas nga ng maraming taon noong May 2015, nakita nila ang mga kabayong nakatago sa isang bodega sa Bad Dürkheim sa Rhineland. At bilang bahagi ng investigation ang iba pang mga ari-arian ay ni-raid sa paligid ng Germany. Kabilang na dito ang isang bilya sa baybayin ng Baltic sa Eichendorff, na kung saan ang may-ari ay may hardin sa likod na pinalamutian ng isang mahalagang Nazi era bronze. Habang inahalugog ang bahay ng lalaki, natuklasan ng mga pulis ang iba pa niyang mga koleksyon sa basement at inilipat para samsamin ang sasakyan at armas. Ang kakaiba pa dito, alam ng lahat ng mga lokal ang tungkol sa Panther tank at kung paano nakuha ng collector ang gayong kakaibang sasakyan ay hindi na isang misteryo. Ito ay kanyang personal na binuhay mula sa isang scrap pile mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Ang Eichendorff Panther ay hindi mahigpit na nagsasalita ng isang World War II Panther o kahit isang German Panther. Ito ay binuo mula sa mga bahagi ng panahon ng digmaan sa isang pabrika sa ilalim ng pamamahala ng Britanya. Pagkatapos lamang ng digmaan para sa paggamit ng British. At noong 1945, nahulog ang pabrika na ito sa British Occupation Zone. Ang British management team na ito ay binubuo ni Captain W.J. Hadlow at isang NCO. At ang mga British na ito ay masigasig na sinusubukan ang parehong Panther at Jag Panther. At para gawin ito, kailangan nila ng bagong mga sasakyan na hindi mga nawasak ng panahon ng digmaan na kung saan nakuha muli sa battlefield. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Captain Hadlow mula sa Corps ng Royal Electrical at Mechanical Engineers. Ang pagkumpleto ng trabaho ay ginawa sa gun factory sa Larsen sa timog ng Hanover. At dahil ang bubong ng pabrika ng Hanover ay nawasak sa Allied bombing. Sa kabuuan, 9 na Panther at 12 Jag Panther ang ginawa at ipinadala sa UK para sa post-war trials. Isang Panther at Jag Panther na nakadisplay sa Tank Museum sa Bovington ang itinayo bilang bahagi ng agarang post-war batch na ito. Ang isa pang tangke naman ay nasa isang museum sa Germany at ito ay British built. At sa uli narito naman ang Eichendorff Panther. Ang Panther na ito ay nagtapos sa isang scrapyard sa Britain matapos itapon ng hukbo. At noong unang bahagi ng 1970, ang German na milyonaryo ay binili ang Panther noong ang scrapyard ay nililinis at ipinadala ito sa Germany. At noong huling bahagi naman ng 1970s, bumalik na sa ayos ang Panther at malinaw na ito ay madalas sa sinusubukan sa paligid ng Eichendorff. Sinasabi nila na ang makina ng tangke ay bagyang napanatili ng Bundeswehr unit na kung saan nagbabantay sa ibang World War II tank sa mga museum ng Germany. At dagdag pa dito, ang may-ari na ito ay may hawak na isang note mula sa local government na inisyu noong 2005 na kung saan nagsasaad na ang Panther na ito ay na-delimitarized na kung saan ang main gun ito ay hindi maaaring magpaputok ng live ammunition. Subalit noong July 2015, ang Panther at iba pang mga sasakyan at armas ay nasamsam ng mga authority at ang tangke na ito ay pinadala sa German Army Training Area sa Putlos para sa storage na kung saan ito ay nananatili sa ngayon. Sa panahon ng proseso ng pagdrag ng tangke palabas ng basement ng bilya, nasira umano ng mga sundalo ang front suspension ng tangke. At noong January 2017 ang may-ari ay dinala ito sa korte sa violation of the War Weapons Control Act and Weapon Standards. At sa ngayon nga, hindi pa naayos ang tunay na kapalaran ng Eichendorff Panther. Ngayon, ikaw, tama ba ang ginawa ng authority sa tangke at iba pang mga koleksyon ng lalaki? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.